Hello guys, welcome back to my channel. Today's video, magpupunla po tayo ng ating mga punla na Mestiza F1 na ampalaya. Samahan nyo po ako and our verse sa Philippians 4:13. Sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthened me. So let's go guys! Yan, ngayon po ay November 7, November 3 po tayo nagpunla. At yan, meron na pong mga pumuputok. Yan, nalabas na yung kanilang mga binhi. Nataas po na po ang lupa niya. Pag nasibol. Ito na po yung ating Mestiza F1 na ating ipupunla. 8 lata po yan. So ito guys, yung ating ipupunla na Mestiza F1. Tatanim, nasa 8 lata po ito. So approximately 3,500 to 4,000 plus ang ating may tatanim dito. So ayun po. Sakay nandun pa. So yan, ito po yung ating soil medium. Nandiyan po ang ating artista, si Dudong. Ito pa, ang lalaki ng katawan. Kaya dumadami ang pusa dito sa amin. Yan. Ito po ay halo-halo na. May chicken manure, cow manure, at saka vermicast. Kasi ito yung dating nakalagay dun sa gilid ng kawayan doon. Yan. Yan po yung nilagyan natin ng mga ANC, African Nightcrawler na bulate. Kaya lamang medyo napabayaan natin. Kaya namatay na yung mga bulate, sayang naman. So yun, and then yan po yung mga natira na lupa na nandoon. Kala po kami yung natirang bulate. So yun, sige, ilagay mo na. So ang ginawa po natin, ibinilad sa araw, tapos parang binistay kung tawagin sa buhangin, kumbaga tinatanggal yung mga buo-buo, tapos pino na itong natira na to, and then nilagay natin sa plastic bag para ano siya, pag nainitan sobrang init sa loob para patayin yung mga bakterya. And then meron din po tayo dito na carbonized rice hull. Yan, kung paano po mag-carbonized rice hull, meron din po tayong ginawa ng video sa ating YouTube channel, Arvin Benedicto. Nandyan lang po yung ating pagka-carbonized rice hull. So ang ginawa naman po nating ratio, so sa kada dalawang tabo noon ay isang tabo naman itong carbonized rice hull. So yun, parang 2:1 po ang ating ratio. So yung ganito po kalaki yung tabo natin ginagamit. So nasa inyo na po kung ano yung gusto nyong gamitin. Basta ang ratio ko po na ginagawa dito is 2:1. So ganun din po pag ang binibili ko ay carbonized rice, vermicast. Kahit purong vermicast, sinasamahan ko pa rin ito. 2:1 pa rin yung ratio. Gaya nung mga nakaraan kong pagpupunla, ganun lang yung ginagawa namin. Pagkatapos, paghahaluin lang siya, and then ilalagay lang natin sa seedling tray. So yan po yung ating mga seedling tray. Ito, reuse natin to kasi itong mga seedling tray na to ay pinaglagyan dati ng grafted na Mestiza F1 ampalaya din. So ito pa, from farm ready pa yung ating nakunan dati. Ito po yung sample na ating nagawa na. And then bago po natin yan punlaan ng buto ng ampalaya, babasain po natin yan. Kaso bukas pa po natin gagawin yon. So yan po, atin ang hinahalo. Hahaluin muna ng halong-halo, parang naghahalo ng semento. Yan, oh. Shoutout muna kay Lolo. Yan. Ando. Kamusta ka na dyan? Ayan, oh. So yan po, bali atin lang haluin para maganda ang mixture.
Kaya po tayo naglagay ng carbonized rice hull kasi para mabilis bumaba yung tubig kapag dinidiligan. Dahil dati po sumubok ako na yung puro lamang nitong lupa or yung combination ng vermicast at saka yung chicken manure, cow manure, parang naging alikabok na po siya, hindi bumaba agad ang tubig. Unlike dito na mayroong mga carbonized rice hull, madali pong bumaba ang tubig sa ating pagdidilig. So ganun lang po. So ayan, tasting. Ito po yung paraan ng paglalagay naman. Ilalagay na po. Atin lang ilalagay sa punlaan. Ayan. Ganun lang po. Tapos hahawiin na. Yan. Okay na. Okay. Mapansin nyo, nag-improvise lang tayo ng ating pinaka-nursery. Yan. May taklob lang tayo ng net. Yan, nabili natin yung net dati. Natira pa, kaya nagagamit pa natin. Tapos, yun, yung tolda. Tapos yung mga takip na sako dahil kaya nakasangga yon kasi nandun yung araw ngayon, yung sikat ng araw. Kaya tinatakloban natin. Kaya kung mapansin nyo, yung ibang part na arawan. Pero okay lang naman yan kasi umaga at hapon tayo ay nagdidilig. So yan po yung ating mga punla. And meron din tayong iba pang video na pagpupunla ng mga nakaraan. So kung meron kayong gusto pang malaman, baka hindi ko nasabi dito, panoorin nyo na lang din yung mga ibang video ko about sa pagpupunla. Baka meron pa kayong mas madagdag na kaalaman kung sakali. So ayan po, improvise lang kasi yung mahal din ng pagpapagawa ng nursery. Kahit improvised na nursery, yung parang plastic ang bubong, medyo mahal din kasi yon. Tapos pagka magpupunla ka naman ganito, it takes only 9 days, 9 to 10 days lang naman mo siya magagamit. Tapos matagal na uli. So okay lang sana kung malawak na yung taniman na halos monthly ka nagpupunla para may maitanim. So pwede na tayong magpagawa ng nursery na maayos talaga. Pero sa ngayon, ganito lang muna. So sa ilang beses kong pagtatanim, ganito lang naman ang ginagawa ko. And awa ng Diyos, salamat sa Diyos, ay maayos naman na sumisibol din. Tapos sa mga susunod na araw, pag nagsibula na talaga yan, papainitan lang natin sa umaga at sa hapon. So ganun lang po tayo magpunla. And yun nga pala, ang ginagawa ko ay tinutusok ko na lang siya. Hindi na ako yung nagbababad sa damit na pinapalabas muna yung ugat, kasi mas delikado para sa akin na paglabas ng ugat. Pag naputol kasi yon, wala na, goodbye na yung seeds. Kaya ang ginagawa ko, pagka bukas sa lata, diretso na agad dito. Tapos may yung dalawa kasing dulo noon, kung alin yung mas matilos, yun yung itutusok mo sa lupa. So madali naman kasi dalawang dulo yon, yung isa medyo pabilog, yung isa naman ay patilos. Kaya yon. Kaya yun, madali lang naman ang pagpupunla, lalo na kung kauntian lamang. So hanggang dito na lang guys yung ating video. Maraming salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa ating channel. God bless, see you in the next video, and to God be the glory. Bye bye.